Alam niyo, it's something that you need to consider. Alam niyo, yung battleground, hindi lang yung mismo impeachment court kung saan, siguro, by the time, kung masusunod itong schedule ni Senator Cheese, 24 senators na yung kanilang kailangan kumbinsihin. I'm talking about the House prosecution team na dapat ma-convict itong si Vice President Sara Duterte. Pero aside from the impeachment court itself, ang audience talaga yung public at large kasi this is more political. So itong mga senador natin, puro mga politiko yan. Definitely, pupulsohan nila kung ano ba yung sentimiento ng publiko, rightly or wrongly. Kasi may mga ambisyon yan eh. 'Di ba? Meron silang mga political interests that they have to protect. Paano kung magkakapaan yan, no? Ano ba sentimiento ng mga tao? Pabor ba o hindi dito kay Vice President Sara Duterte? And then they would have to weigh that with the gravity of evidence that will be presented during the trial. Kaya kung ito yung inherent disadvantage on the part of the prosecution, at sa mga gusto talaga na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte, you also have to focus and make the public focus on the gravity or the weight of evidence that will be presented during the impeachment trial. Kasi minsan, kahit anong gawing pagbulag-bulagan ng ilang mga politiko o ng ating mga kababayan doon sa katotohanan na nakikita natin sa ngayon, no? Imagine niyo, no? Kailan ba kayo nakakita ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na halal na pinagmumura yung presidente, yung first lady at saka yung house speaker at sinabing kumontak na raw siya ng assassin para patayin yung tatlo. At pumayag na raw yung assassin. At sabi niya, no joke, no joke. Kahit sang anggulo mo tingnan, mali yun eh. Ang tanong lang sa inyo, ito bang klaseng ganitong politiko dapat pa bang magtagal sa pwesto dito base sa kanyang ginawang ganyan? 'Di ba? Kasama po 'yun sa mga articles of impeachment. Ibig sabihin po ng articles of impeachment, ito po yung mga akusasyon ng House of Representatives na kanilang sisikaping mapatunayan pagpalo po o pagtapak po doon sa impeachment court. Ito po yung mga formal accusations na nakaloob doon po sa impeachment case na kanilang magiging subject ng kanilang trial doon po sa Senado. Okay? So, minsan kasi kailangan din ng public pressure kasi minsan kunwari, remember we're talking here of politicians, no? At iba diyan sa mga nakaupong senador at iba ron sa mga tumatakbo sa pagka-senador dito sa May 12, 2025 elections. Malinaw na naman kung saan sila nakatindig eh. Iba, medyo pakipot. Iba, typical politician pag tinatanong, wag na po natin pag-usapan yan. Tutukan na lang po natin yung mga issues sa talaga pong importante sa ating pong mga kababayan. Diba, nagamit na naman yung ating mga kababayan, pero behind that statement, gusto lang man nilang talagang protektahan ang kanilang political interest. Alam niyo kung bakit? Paano kung hindi matuluyan sa pagkakatanggal sa pwesto itong si Vice President Sara Duterte? Sigurado yan, kung malusutan niya itong impeachment trial na ito, lalo siyang lalakas, babalik, magkakaroon siya ng matinding political resurgence. At perhaps, there's no stopping her anymore from winning the presidency in 2028. Yun ang win-away ng maraming mga politiko natin. Teka muna, paano naman yung future namin? Alam nyo, tingnan nyo yung mga veterano dyan. Sa tingin nyo, bakit tumagal ng ganyang katagal yung mga yan sa posisyon? Kasi magaling sila ron sa tinatawag na political survival. Kahit sino nakaupo, nakadikit sila ron. Minsan nagpapanggap ng konti, hindi, medyo independent ako eh. Pero alam nyo, pag sip-sip yung ginagawa nila eh. Kung sino yung nakaupo, didikit doon. Diba? Para protected yung kanilang political careers. In the course of that, syempre, nakakagawa rin naman sila kahit paano ng kabutihan. Pero nandun syempre yung priority, which is political survival and the pursuit of their political future or fortunes. Okay? Now, speaking of the social media arena, ako naniniwala talaga ako, ito yung magiging matinding battleground dito po sa impeachment trial na ito. Merong actual trial dyan po sa Senado at magkakaroon po ng matindi pang trial dyan sa social media. At dyan po, kakalat ang sangkatutak na propaganda, disinformasyon, fake news, slant, sangkatutak yan, I tell you. Ngayon pala nakikita na natin eh. Diba?
May mga kikilos para pagtakpan yung issue, may kikilos para i-model yan. Ngayon, anong gagawin natin? Hindi naman sapat na maging mapanuri lang tayo, which is the first line of defense. Kailangan maging mapanuri tayo. Pero paano kung nakaklik ka ng isang video na talagang tinitwist yung katotohanan, 'di ba? Pag-click mo, hindi naman siguro marunong yung iba sa atin na mag parang timeline cleansing, 'di ba yung tawag nila ron? O kaya yung burahin mo yung history mo, yung clear ng cache, 'di ba? Yung CACHE. Mabobombard ka na ng ganung content sa Reels, sa TikTok, sa Facebook, etc., etc. Before you know it, nakukonvince ka na, nga no, wala naman pala siyang ginawang masama. 'Di ba? Matindi po yung battle dyan sa social media. Asahan niyo na po yan. Dahil tama rin sinabi ni Attorney Barry, no? Noong 2012, naalala ko po, no? Hindi naman pasensya na kayo, baka sabihin niyo pa, paulit-ulit parang sirang plaka. Kasi yung mga binabanggit ko po sa inyo, base rin po sa karanasan. Dahil kinover ko po yung yung Corona impeachment trial na yan from start to finish. Kaya naalala ko yung mga nangyari dyan. Noong time na yun, of course, may social media na. Meron ng Facebook, meron Twitter. Nagla-live tweet na rin po kami dyan as the trial was unfolding. Pero hindi pa po ganung katinding problema when it came to fake news or disinformation. If I'm not mistaken, hindi pa nga nagagamit or nako-coin yung term na yan, at least in our local public discourse, yung tinatawag nating disinformation. Ngayon, ang tindi po ng problema natin dyan paano kung meron pang foreign element na makialam, di ba? Di ba? May mga dapat tayong bantayan sa totoo lang. Mabigat yung hinaharap natin dito. Okay? Tama rin naman yung sabi nito. No? Ang problema, mga tao, hindi naman nakikinig sa matalinong kuro-kuro. Hindi sila mahilig sa politics. Totoo rin naman yan. Mm-hmm. Pagsikapan natin, kayo po, yung mga matatinong mga tao na sumusubaybay dito sa programa natin, pagtulungan po natin ito na sana hindi maging popularity contest itong impeachment trial na ito. Na sana manaig yung issue ng accountability, transparency. Manaig yung katotohanan, yung facts. And kahit marami pong nagkalat, naglipana ng mga trolls dito sa channel natin, no? Gamitin niyo po yung inyong sariling mga plataforma para mas mapatino yung diskurso, yung kwentuhan, yung usapan, yung pagpapalitan ng kuro-kuro. Kasi pag ganyan, popularity contest na lang tayo, talagang mawawala na po ng pag-asa yung bayan natin Di ba? Nakikita niya, ibang mga tumatakbo rito sa Senado, maraming mga matitino, pero hindi naman masyadong sikat, walang mga pera. Sino ba yung mga namamayagpag? Yung mga tanga, yung mga bugok, yung mga walang alam, pero sikat na sikat, at maraming pera. And most likely, mananalo sila. Isipin nyo, uupo yung mga yan, magiging impeachment court judges. Buti nga kung ano ko ba sasabihin nito? Alam niyo yung pinakamatinding kombinasyon, yung bokya na nga in terms of competence, wala pa integridad. Hirap nun. 'Di ba? Yung madali siyang matwist, masway, para pumobor dun sa isang politiko. Isipin nyo kung yan yung magiging natin. Kung yan yung magiging senator judges natin, yung ilan sa kanila. Grabe. Kaya, siguro kung matagal na kayo nanonood dito sa programa natin, kung napapansin niyo, isa po sa mga tinututukan natin dito, yung, ayaw ko na sabihin to kasi baka masyadong parang madrama, no? Kailangan natin ng revolution in terms of values, sa totoo lang. Para kahit papaano maibalik naman yung integridad doon sa iba't ibang mga larangan na kinabibilangan natin. And since we're into political discourse, pinag-uusapan natin dito politika, sana kahit papaano unti-unti maibalik man lang yung integridad sa ilang levels ng ating politika. Meron naman tayong mga leader na meron talaga integridad pero marami sa kanila wala Sa totoo lang. And we cannot even start
this kind of conversation with them. Integrity. At minsan, pag binabanggit ko po itong issue ng integrity, maglalabasan dyan yung mga yung mga trolls, no, ng mga bayaran. Ano integrity sinasabi mo? 'Di ba yung ganon? Ganun ka bokya yung mga discussion natin minsan eh. Pero seriously, dapat isa yan sa mga hanapin natin sa mga leader natin, integridad. Hindi nabibili yan. Ano yan eh, yung nililinang, pinaghihirapan. And unfortunately, yung mga tao may integridad, they're shunned away by the kind of political and electoral system that they have. Kasi yung sistema ng eleksyon at politika natin, mas pumapabor doon sa mga taong walang integridad. Yan ang totoo dyan. Siguro mamaya, bago kayo matulog, no, tingnan nyo yung listahan ng ating mga magiging senator judges, yung mga leading candidates or contenders for the Senate, na most likely, mauupo bilang mga senator judges. Siguro, lagyan nyo lang check or X. Sino ba dito sa tingin ko yung merong integridad o wala? Tingnan nyo lang. And of course, by doing so, isipin nyo rin yung inyong sariling integrity. Kasi, mahirap naman na we talk about integrity, pero tayo mismo wala. And this has to be reflected in our daily lives, and we strive to make it consistent.